Si Dalton Knecht na mismo ngayon, mga pare ko, ang nagdemand ng trade dito sa Lakers bago ang deadline. Samantalang goodbye Giannis ng araw talaga sa Milwaukee Bucks ngayon. Based na yan mismo sa report na nilabas nitong si Shams Charania na ngayon nga tapos na ang mga rumors about sa possibility ng trade nitong si Giannis. Dahil ngayon, siguradong papasok na to sa trade market at ngayon pa lang marami ng mga teams ang nare-report na nagpapakita ng interest para makipag-agawan dito kay Giannis. At yung tatlong nasa top candidate dyan, itong Lakers, New York Knicks at Golden State Warriors. Lalo na ang priority ng araw nitong si Giannis isang big franchise at contender team. Pero dito muna tayo sa nangyaring laban ng Lakers kontra Cleveland. Naputol mga pare koy yung 2 straight wins ng Lakers sa road game nila mula sa blowout win na ginawa nitong Cleveland sa game. Sa kalagitnaan pa lang kasi ng first half, nakakuha na agad ng 11 tuturan ng Cavaliers na nagpaganda sa momentum ng mga to. Samantalang ang Lakers nag-struggle dyan mula sa field goal attempts at sa 3-point area nila. Tapos si LBJ maaga pang nakakuha dyan ng dalawang magkasunod na personal foul. Pagpasok pa lang ng ikatlong quarter naman, agad nagtay ang score nila. Si DeAndre Ayton sa Lakers kumuha ng free throw para sa charity stripe. Pagkatapos nyan, gumawa agad naman ang Cavaliers ng 7-0 run dyan. Hindi pa tumatagal yung init ng Lakers, pinutol na agad yan ng Cavaliers mula sa magkakasunod na 3-point nila at efficiency. Sa early part ng third quarter, si Luka may 6 points pa rin, pero hindi nga raw yan sapat para pigilan ang momentum ng Cavaliers sa offense pagkatapos ng 7-0 run dahil halos ng role player at bench nila nakakapag-contribute ng maayos na numbers mula sa offense. Umabot pa sila ng 17 of 25 sa field goal, 7 of 11 sa 3. Sa third quarter pa lang yan, kaya lalong lumubo ng halos 11 points ang lamang nila pagpasok ng fourth quarter. Hindi na rin nagawa ng Lakers makahabol dyan at bumaba pa yung energy ng mga to lalo na sa team defense. Si Luka gumawa dyan ng 29 points, 12 of 20 sa field, 2 of 8 sa 3. Buhat pa rin si Luka dyan. Samantalang si LBJ bumaba sa 11 points lang ang na-contribute pero may 5 assists, 3 of 10 sa field. Yung inaasahan nila dyan na si Ayton meron lang 10 points, 4 rebounds sa game. Hindi ganong kalaki yung impact talaga na nabibigay ngayon niya sa interior depth nila. Samantalang sa bench, si Vincent lang ang may double digit points na nabigay. Si Hachimura sa 18 minutes, 0 points. Mukhang talagang inabot ng kamalasan yan kaya halos walang pinangugutan na scoring support itong si Luka mula sa bench nila. Kaya inabot sila sa dulo ng blowout loss. Kahit si Luka may struggle na, nakapag-contribute pa rin yan ng maayos na numbers. Ang problema, bago matapos ang game, parang iniinda na naman nito yung left leg niya. Parang nakakuha ng injury. Nakakaramdam talaga ng injury itong si Luka pag natatalo biro lang. Isa pa itong si Reeves, hindi nakapaglaro sa game na yan kahit wala na yan sa injury list. Mukhang mas priority na nga lang ni Redick na ipahinga yan sa game na yan. Samantalang sa report naman ngayon, based sa Lakers Daily, si Dalton Knecht na mismo ang pumunta sa front office ng Lakers para mag-demand ng trade. Para siya na lang rin kasing napagod dahil sa daming mga trade rumors at potential trade na ginagawa sa kanya ngayon ng Lakers. Siya rin kasi mismo ang pinaka-asset dyan ng Lakers sa trade lalo na pagdating sa mga role player. Ang problema, bumaba yung market value niyan dahil sa pagbagsak ng playing time at rotation sa Lakers ngayong season. Hindi na rin kasi talaga maganda yung lagay nitong si Knecht sa Lakers. Hindi siya nabibigyan ng sapat na oras at role sa rotation kahit nakikita ng ibang mga scout na malaki ang potential nitong si Knecht bilang wing support o pwede nga rin daw maging elite backcourt to Kaya nga yung ibang analyst sinasabing mas mabuti na rin daw para kay Knecht na matrade at mapunta sa team na pwede siyang makakuha ng maayos na role sa team rotation na mukhang isa rin talaga ngayon sa dahilan kung bakit siya na mismo ang nag-request ng trade pagpasok ng off-season na to. At si Giannis naman ngayon ang pinakamalaking pangalan na possible talagang pumasok na sa market bago pa tong deadline dahil based na mismo sa report na nilabas ni Shams na handa na mismong umalis itong si Giannis sa Bucks bago pa pumasok ang trade deadline na to. Kaya ngayon talagang bukas na siya sa idea ng isang trade kung may magbibigay nga raw ng magandang offer
Parang gumagawa na lang rin kasi nga raw itong si Giannis ng sarili niyang injury para lang di makalaro dito sa Bucks. Bukod kasi sa tensyon nito sa pagitan ng front office, nagpapalala pa dyan lalo yung pag-criticize sa kanya ng mismo mga Bucks crowd. Hindi na rin kasi bago yung mga teams na interesado dito kay Giannis. Nandyan yung Timberwolves, Miami Heat, pero base mismo sa report na ang New York Knicks, Lakers at Warriors ang tatlong team na tinitignan ngayon bilang top option para dito kay Giannis. Dahil nga malaking market at championship urgency ang gustong lipatan nitong si Giannis na hinahabol niya ngayong season. Kaya yan mismo yung pinagbabasihan ng mga analyst at insider ngayon para sa magiging future nitong si Giannis.